aware po ang lahat po na ang Hong Kong Maritime Rescue Coordination Center tumawag po sa Coast Guard related doon po sa nasagip po nilang Ah, 15 passengers at nasabi nilang 2 dead. Pero ang mga developments na ito ay kailangan pong i-confirm at mhm. i-validate ng ating Philippine Coast Guard. Sa ngayon, nasagap ko po na ang MRRV Magbanwa ay nandun ngayon po sa northwest part ng ng Baho de Masinloc para doon sa possible na transfer kung nandun nga po yung claim ng Chinese Coast Guard nasa kanila po yung mga pasahero. But as of now, ang inyong Philippine Navy through the BRP Jose Rizal at sa aming mga naval assets na nagkakandak ng air surveillance ay patuloy pa rin na nagkakandak po ng search and rescue operations dun sa mga tripulante po ng MV Devon Bay. Pero ma'am, may report din po ba kayo, no? Sa inyo po na nakalap nyo, may nasawi po ba doon sa nangyaring paglubog ng commercial vessel na yun? Ito po yun yung dapat i-confirm po dahil po report po to galing sa Chinese Coast Guard and it was relayed to yung Hong Kong Maritime Rescue Coordination Center. So this should be verified and checked po. However, katulad nung it is expected po na lahat ng mga Philippine or lahat ng mga foreign vessels, whether military po, Coast Guard, or civilian vessels, it's their duty to render assistance sa mga distress ships or yung mga ganitong sitwasyon o insidente po. Oho. Pero ma'am, may coordination din po ba ang Philippine Navy sa Coast Guard ng Navy din ng China? Oh, ang focus ngayon po ng inyong Philippine Navy ay yung panggat ng search and rescue operations kasi ayan po ang priority namin ngayon. Yung missing pa rin po na tripulante ay tuloy-tuloy pa rin na hinahanap po ng ating BRP Jose Rizal. So ang kanyang ginagamit is not only through visual but also yung electro-optical tracking sensors at saka yung mga night vision bino. Dahil kung titignan po natin yung last area kung saan po na-report kung saan lumubog po yung MV Davon Bay, makikita po natin yung agos ng kuryente. It's going southwest. So ang inyong Philippine Navy ay nagkakandak ng search track. May search track na isinagawa ng ating Philippine Navy at doon po ngayon nagpapatrol at nagkakandak ng search and rescue operations po ng ang ating Philippine Navy. As of now, ongoing pa rin po. Pero ma'am, positive po ba tayo na may makikita pa tayong mga kababayan natin doon na kasama sa lumubog na MV Davon Bay? As of this time, we are still hopeful po we're still hopeful that we would find yung mga tripulante po na kasama po doon sa MV Devon Bay. And going back po doon sa inyong tanong regarding sa pagko-coordinate sa Chinese Coast Guard o yung Navy po o Chinese Coast Guard na nag-claim na nasa kanila po yung 15 na pasahero. That is up to the Philippine Coast Guard because that is their mandate po. So and sa ating Department of Foreign Affairs. So lahat ng mga efforts na ito ay under sa Office ng Civil Defense. So we are just doing a support role sa conduct ng search and rescue but aggressive po tayo sa paghahanap ng mga pasahero ng tripulante ng MV Davon Bay po. Ma'am, may mga hamon din po bang na kinaharap ang mga tauhan ng Philippine Navy habang nagsasagawa ng search and rescue effort? Okay, magandang question po yon. Kasi kung titignan natin yung search track na ginawa ng ating Philippine Navy, according po doon sa kapitan ng BRP Jose Rizal, malapit na po sa Baho de Masinloc yung area na tititignan nila.
So it is approximately 55 nautical miles, and it still spreads. So with this, definitely, according to the captain, may mga Coast Guard na nandun sa Bajo de Masinloc, but they are not conducting search and rescue. Makikita mo, naka-lying to, nandun sila, pero yung makikita mong mga vessels na naghahanap o nagkakandak ng search and rescue, yung ating Philippine Navy. And I would just like to highlight also po yung role ng Coast Guard na sa northwest part na dun sa may reported na 141 nautical miles sa may Pangasinan, which they reported a few days ago. So they are in that area waiting for news dun sa Chinese Coast Guard related dun sa 15 passengers and yung 2 bodies na na-claim na po na napatay to be transferred to them. So hopefully, we're expecting that these reports are valid and these reports are true, because it would be good news to the Filipinos kung buhay po ang 15 na tripulante po. Ma'am, doon naman sa hamon, ma'am, may mga challenges ba mula sa mga Chinese din, militia groups, habang nagsasagawa tayo ng search and rescue effort? Syempre, alam naman natin, yung Bajo de Masinloc, may mga presensya din yan. Ang mga Chinese, may mga Chinese vessels, may mga presensya din ng Chinese Coast Guard. Yung encounter, may encounter ba tayong pambubuli mula sa kanila? According po sa kapitan na nakausap ko po, as of now wala naman po dahil malayo po ang mga Chinese Coast Guard at saka Maritime Militia. Nandun po sila sa may Bajo de Masinloc mismo at dun sa search area na ginagawa ng search and rescue operations ng ating Navy and other agencies ay wala po, walang presensya po dun ang ating maritime militia. So clear po yung intention po ng ating ng mga maritime militia. So they are not into the search and rescue, and they're not near the BRP Jose Rizal po. Okay. So ma'am, sa ngayon, as to kung i-range natin 1 to 10, hanggang saan na po tayo ngayon in conducting the search and rescue operation? Oh, ma'am. Usually, ang nangyayari, we have a search truck and we would be always going through those truck and looking at where the current flows, because definitely kung may mga survivors po, kailangan we would be able to intercept yung kanilang pag-agos dahil malakas po ang agos ng tubig ngayon doon sa dagat. Besides malakas po, mataas po ang alon po. So we're still hopeful and we're continuously conducting that aggressive search and rescue operations, and we are going through yung sa search truck. So this is a concerted effort ng lahat ng maritime agencies that is being led by the OCD po, ng Office Civil Defense po.